Good morning everyone, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po muli sa Tinig ng Pag-asa. Ang atin pong pag-aaral ngayong umaga mga kapatid ay pinamagatan ko pong How to Make Good Decision. Alam niyo po mga kapatid, sa pagsisimula ng taon, isa po yata sa pinakamagandang pangarap ay ang maging tama ang ating mga pagpapasya. Sapagkat kung magiging tama ang ating mga pagpapasya, magre-resulta po ito ng mga tamang bunga. But unfortunately, ay hindi po naman nangyayari na lahat ng desisyon natin ay tama. Hindi po ba? Kaya napakahalaga na lagi tayong guided ng mga prinsipyo na naaayon sa kalooban ng Diyos, dahil ang masumpungan natin at mangyari't matupad ang kalooban ng Diyos para sa atin, iyon po ang pinaka magandang kapasyahan. Yung being able to find the will of God, that for me is a good decision. So tingnan po muna natin ang binabanggit ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, chapter 12, verse 2. Ito po ang sabi ni Paul. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Ito po'y isa sa pinakamahalagang dapat ikonsidera sa anumang gagawing pagpapasya sa buhay. Sa pagsisimula po ng taon, January, ito po yung unang mensaheng ibibigay ko po sa inyo dito sa Tinig ng Pag-asa. At napakahalaga na angkinin natin ang paalalang ito ni Apostol Pablo sa mga kapatiran sa Roma. Kasi po madalas ang tao kapag nagdedesisyon, ang pangunahing konsiderasyon sa kanyang desisyon ay ang sasabihin at ang opinyon ng iba. Pero dito po sinasabi ni Apostol Pablo, do not conform to this. Do not conform to the pattern of the world. Kung ang mundo ay hihikayatin ka na ang iyong mga pagpapasya ay naaayon sa kanyang kagustuhan, ang sabi ni Pablo, mag-iba kayo ng kaisipan. Ang ating mga pag-iisip ay dapat nakatuon, o rather ang ating mga pagpapasya ay dapat nakatuon sa paghanap ng kalooban ng Diyos, kung ano yung mabuti at pleasing sa Kanya. At ito po ang nais ni Apostol Pablo na atin pong gawin. Sa Tagalog po ang sabi, huwag kayong magsiayon sa sanlibutang ito. Ano po ba ang takbo ng sanlibutan? Ano po ba yung sinasabi ni Apostol Pablo na huwag nating ayunan? Di siyempre yung mga ayon sa hilig at pita ng laman. Yun po yung binabanggit dyan Yun po yung kagustuhan ng sanlibutan. Yung mabigyang layaw ang hilig ng laman. Ang sabi ni Pablo, mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. So tuturuan po natin yung ating mga isipan, lalo na ang kausap niya rito naman ay mga mananampalataya, Christians dyan sa Roma. So tuturuan po tayo sa pamamagitan ng mga prinsipyo ngayong umaga papaano gumawa ng mabubuting mga desisyon. Paano tayo makapagpapasya? So ang naisin po ni Pablo ay hanapin ang mabuti, kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. So naniniwala po kasi tayo, ang tao naman nagbabalak, hindi po ba? Ang sabi po ng Proverbs chapter 16, verse 9, in their hearts, humans plan their course, but the Lord establishes their steps. Tandaan po natin, ang tao ang nagpaplano, sabi ng Biblia, subalit ang Diyos naman ang nagpapatupad nito. Pastor Ruel, ganyan naman pala ang kalakaran. Ang Diyos naman pala ang siyang nasusunod at nag-i-establish ng ating mga lakad. Kahit anong plano gawin natin, bahala na si Lord.
So, ganun po ba ang ating pagkaunawa? Ganun po ba ang ating pagtanaw sa mga bagay na ito? Na isasalig na lang natin sa bahala na ang lahat ng bagay, knowing that the Lord establishes our steps? Mamumuhay na lang po ba tayo ng kesera-sera? Kasi whatever will be, will be. At kung ano ang sinabi ng gusto ng Diyos, siya naman ang masusunod. Wag na tayong magbalak. Hindi po ganon. Ang sabi po ng Tagalog, ang puso ng tao ay kumakatha ng kaniyang lakad. Ngunit ang Panginoon ang nagtutuwid ng kanyang mga hakbang. Pinakikita lang po rito ng matalinong si Solomon ang katotohanan ng realidad na ang tao talagang nagpaplano ng kanyang gustong gawin. Pero alam niyo mga kapatid, ang Diyos naman, ang kanyang role ay magtama ng mga maling plano ng tao. Kaya tayo po bilang mga mananampalataya ay dapat guided. Dapat tayong guided sa ating mga pagpaplano. Tatanungin ko po kayo ngayong umaga, pag po ba kayo ay gumagawa ng pasya o gumagawa kayo ng isang balak, ano po mga kinukonsidera ninyo? Ano po yung mga considerations ninyo when it comes to making a decision? Lalo na po yung mga life-altering decision. For example, moving from one place to another. Or lalo na yung halimbawa may kinalaman sa personal na buhay. Halimbawa pag-aasawa, ano po, pagpili ng trabaho. Yun yung mga life-altering decisions eh. Babaguhin ito yung course ng iyong buhay. Ano pong kinokonsidera mo sa mga balak at pagpaplano? Papaano ka nagdedesisyon? So, ngayong umaga, I will give you some guidance, na po, questions rather, na magsilbing guidance natin. I will give some questions that we should ask when facing a choice, when making a decision. Question we should ask before making it. So, narito po yun. Mga tanong lang naman ito. Soul-searching questions. Kapag magpapasya ka, halimbawa, bibili ba ako ng bahay o hindi? Anong dapat ang consideration? No? Lilipat ba ako ng trabaho o hindi? O, ako ba ay mangingibang bansa? So, ano yung mga considerations kung gagawa ka ng pagpapasya? Narito po ang unang tanong. 1. Does God already have a clear teaching about this? In whatever decisions, ang unang tanong, meron bang itinuturo ang Diyos tungkol dito? Meron ba siyang clear teaching na? Halimbawa, pag ninegosyo, magnenegosyo ako. So, ang daming dapat i-consider dyan eh. Di ba? Sa negosyo, kino-consider dyan, may puhunan ka ba? May location ka ba? May mga tao ka ba? Meron bang pag-aaral? May feasibility study? Ang dami! Pero ang unang tanong, meron bang turo ang Biblia tungkol sa pagninegosyo? Alam niyo po mga kapatid, napakahalaga. Hindi lang sa pagninegosyo, kundi sa lahat ng bagay. Kung ikay gagawa ng desisyon, ang unang tanong, hanapin mo kung meron na bang malinaw na teaching ang Diyos in regards to the decision that you will about to make. Sabi ng Joshua 1:8, This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. So, ang consideration po mga kapatid sa talatang ito sa aklat ni Josue ay ang pagiging matagumpay ng mga pasya. Ang pagiging matagumpay ng mga binabalak. At paano daw mangyayari yon? Ang unang dapat konsiderasyon ay ang salita ng Diyos. Kung may sinasabi na po ang salita ng Diyos, if God has already spoken clearly about the decision that you will about to make, you do not have to wonder any longer. Sumunod na lang. Hindi po ba? Halimbawa,
Mag-aasawa ka. Eto na ba yung right timing para mag-asawa? Gagawa ka na ng marriage proposal? Anong dapat consideration? Ang unang consideration, may sinasabi ba ang Diyos tungkol sa pag-aasawa? And then, aralin mo yon. Tingnan mo ang sinasabi ng Diyos tungkol sa pag-aasawa. Minsan po, paghahanap lang ng trabaho, as simple as looking for a job. Kaya yung iba minsan hindi mapakali ng trabaho lipat na lipat, kung saan-saan nasusuot, minsan ay napapahamak pa kasi hindi natin kinukonsider kung ano ba ang sinasabi ng Diyos when it comes to doing work. Pastor Camia, meron ba sinasabi ang Biblia tungkol sa pagtatrabaho? Naku po, dito lang po sa Tinig ng Pag-asa, ang dami ko na pong lecture na ginawa dito kung ano ba ang disenyo ng Diyos towards working, towards our finding our career. Meron po sinasabi ang Diyos doon. May sinasabi po ang Diyos tungkol sa pag-aasawa, pagnenegosyo, pagpili ng hanap buhay, pagbili ng bahay, lahat ng bagay na yan. Ngayon, kung meron pong hindi nakasulat sa Biblia, may iba po tayong panuntunang gagawin bago magpasya. Pero ang unang punto nga po na gusto kong bigyan ng emphasis, kung may sinasabi na ang Biblia tungkol sa bagay na gagawin mong pagpapasya, sundin mo na lang. It is very simple. Just do it. Just do what He has told you to do. Dahil yun po ang sabi ng Biblia, yung book of the law, the word of God. If the book of the law or the word of God is always in your mouth and you are meditating on it day and night, and if you are following it in accordance to what is written, ang sabi ng Biblia, ang kanyang pangako, then it will make your way prosperous. Yung probability ng mali sa pasya, konti lang. Yung probability ng palpak na desisyon ay konti lang. Bakit? Sinunod mo by the letter kung ano yung sinasabi ng ating Panginoon. Diyos pa ba ang magkamali? Well, the problem here seems to be that most people hindi alam yung sinasabi ng Diyos. Doon tayo papasok ngayon sa suliranin. Kaya minsan, maraming tao ang nagpapasya at nagdidesisyon on their own understanding kasi hindi nila alam ang salita ng Diyos. Most people in our culture today seems to have a fairly low level of knowledge of the Scriptures. They are low information believers. It is a sad but real. And it is a sad truth. Masakit na katotohanan, pero maraming mga mananampalataya nagkakamali ng pasya kasi hindi nila alam ang panuntunan ng Biblia. Kaya nga, ang encouragement ni Pablo rito sa mga taga Roma sa chapter 12 verse 2, kaninang ating binasa, baguhin natin ang ating mga pag-iisip. I would encourage you, like the Apostle Paul's encouragement, to saturate your mind as much as possible with God's Word. Anong dapat gawin? Basahin ito, pag-aralan ito, i-memorize ito, pag matutunan nawa ito. Sa English, read it, study it, memorize it, learn it. And once you have done so, you will be amazed of how much better you are at making good, solid decisions in life. Amen? Tandaan po ninyo, mahihirapan kang magdesisyon kung hindi mo alam kung ano ang panuntunan ng Diyos. Ngunit, hindi ka na mahihirapan, susundin mo na lamang kung alam mo na yung gagawin mong pasya ay may malinaw na turo ang Panginoon. Amen? No? So, yun po yung una. Ano po? Ang unang dapat gawin when you are about to make a decision, tanong mo sa sarili mo, does God already have a clear teaching about this? No? So, alam niyo po mga kapatid,
mahilig tayong gumawa ng mga New Year's resolution eh. Yung bang mga New Year's resolution na yan na naiplano natin, nabanggit natin eh. Meron ng malinaw na turo ang Biblia dyan. May mga malinaw po bang turo ang Diyos tungkol dyan? Alam nyo, walang resolusyong hindi natin magagawa kung alam natin na may panuntunan ang Biblia. Subalit kung ginawa lang natin yan, naisipan lang natin yan, nasabi lang natin yan para magkaroon ng resolution for this year, minsan magaling lang tayo sa unang mga linggo. O maaaring merong tumatagal ng isang buwan. Pero pagdating ng Febrero, natapos ang Enero, wala na ring lahat yung mga resolutions na yan. So whatever you will about to make, whatever decision it is, minsan sa tingin natin, hindi ganun kahalaga. Ang importante, tanungin mo muna sarili mo, meron bang malinaw na pagtuturo ang Diyos tungkol sa bagay na ito? So ikalawa, paano kung hindi malinaw sa Bible? Paano kung hindi clear yung gagawin kong desisyon? Nabuklat ko na lahat from cover to cover ng Bible wala dun eh. Hindi ko talaga makita. Anong dapat kong gawin? So ito yung susunod. Ang susunod mong gagawin, number 2, what do my top spiritual advisors tell me about this? That is the second question. Ano kaya ang sasabihin sa akin ng aking top spiritual advisors? Dito po, mahalaga yung paghingi ng advice. Lahat po tayo, meron po tayong kinikilalang mga tao na pwede nating pagkatiwalaan para humingi ng payo. Yung iba, yung kanyang asawa. Yung iba, yung kanilang mga magulang. Yung iba, yung kanilang panganay na kapatid. O kahit sino na kinikilala mo na spiritual enough to give you some sound advice. At kapag hindi malinaw sa Bible, hindi mo nakita sa Bible, o marahil hindi mo lang talaga natagpuan doon kung ano yung sinasabi ng Biblia, it is good to ask those spiritual advisors. Mahalaga yon. Ang sabi ng Kawikaan, sabi ni Haring Solomon, Proverbs 11:14, where there is no counsel, the people fall. But in the multitude of counselors, there is safety. Ayan. Yung tao daw na hindi humihingi ng payo, yun ang madalas na sumasadsad, nagkakamali. Pero sa maraming mga pagpapayo, sa maraming mga nagpapayo, there is safety. Hindi po sinabi ng Bible dito, there is an assurance of good result. Hindi naman po ganun eh. Hindi po sinabi ng Biblia na kapag maraming tagapayo, makakasumpong ka ng siguradong magtatagumpay yung desisyon mo. Walang ganon. Ang sinasabi po rito, may safety. Ibig sabihin nun, yung least resistant ay masusumpungan mo. Kasi napakadami na nagsabi eh. Kapag may nagsabing, huwag mong gawin yan, mapapahama ka dyan. At marami na yung nagsasabing, huwag mong gawin yan, at mapapahama ka dyan, at ipinagpilitan mo pa, ikaw na ang gumawa ng kapahamakan sa buhay mo. Pero kung pinakinggan mo yung maraming mga pagpapayo, at nagsasabi sila na talagang majority nagsasabing, huwag mong gawin, merong safety doon. Kaya mahalaga ito mga kapatid. Kung walang malinaw na sinasabi ang Bible, go to the spiritual advisors. Maybe go to your pastor. Go to your small group leaders or Bible study leaders. Wala pong sinasabi na laging tama ang sinasabi nila. Pero yung maraming mga idea, maraming mga pagpapayo mula sa mga spiritual na tao, makakatulong ng malaki sa iyong gagawing pagpapasya. Kaya mga kapatid, tandaan, it is vital that you surround yourself with godly friends who will be able to speak into your life about life's decision. Mahalaga yan eh. Yung punuin mo yung buhay mo ng mga taong mapapakinabangan mo, hindi lang sa material na bagay. Tayo po kasi minsan ganito eh. Namimili tayo, pinupuno natin yung ating mga sarili at ang ating buhay ng mga taong mapapakinabangan lang natin
sa mga material na bagay. Pero dito, ang sabi ng Biblia, ang pagpapayo, punuin natin ang ating buhay ng mga godly friends. Hindi man sila ganun kayaman, hindi man sila ganun karaming maitutulong sa iyong material na bagay, pero alam mo, kapag dumating ka doon sa matinding pangangailangan ng mahusay na payo, bibigyan ka nila ng matuwid na payo. Kung kailangan sawayin ka nila, sasawayin ka nila. Minsan kasi, may tendency tayo na pairalin lang natin ang ating mga emosyon Pairalin natin ang ating mga damdamin. Nakakalimutan na natin minsan na may legalidad na dapat nating ikonsidera sa ating mga pagpapasya. Amen? Tandaan po ninyo, mahalaga yon. At kailangan natin ng mga godly people. Ang sabi nga po, kung marirealize lang natin, na we are basically a composite of the 5 people you spend most of your time with. Tingnan mo ang buhay mo, kapatid. Aminin mo man o hindi. Ikaw ay composite. Ibig sabihin, ikaw ay kabuuan ng 5 taong lagi mong nakakasama. Tama o mali? Kasi hindi naman tayo makikisama doon sa taong ayaw natin Hindi naman tayo nakikipag-fellowship sa mga taong ayaw nating kausap. Minsan po mga kapatid, makikipagplastikan ka na lang doon sa mga taong kaharap mo. Pero alam mo, ayaw mo na silang kausap. Pero ang point ko dito mga kapatid, kung sino yung mga taong lagi nating kasama, kung sino yung mga nakakaut-utang dila natin lagi, sila yung kabuuan ng ating pagkatao. Kaya, importante mga kapatid, it is crucial to choose those people carefully. If you don't have those types of friends, I would encourage you to increase your involvement sa church. Sa church mo makikita yung mga tao na makapagpapayo ng espiritual. Kung sino yung mga lagi mong kasama na nasa spiritual circle mo, iyon yung magbibigay sa iyo ng mga godly advice. Kaya sa halip na sa mga taong pariwara ang buhay, sa mga taong alam mong magdadala sa iyo sa kapahamakan, aakayin ka sa bisyo para malayo sa Panginoon, hanapin mo yung mga taong mag-aakay naman sa iyo sa matuwid na pamumuhay. Well, I cannot force you to do that, pero if you want to make your decision in life, maging mas makabuluhan, ito yung mga tao na dapat mong kasama kasi sila ang magbibigay sa iyo ng mabuting mga payo. Amen po ba? So, in order to establish those godly relationships, you need to be part of a godly community. Yan. So, huwag niyo pababayaan. Mahalaga yung simbahan. Isang kahapon po, mga kapatid, meron pong nag-message sa akin. Sabi niya, meron ba raw akong maire-recommenda na isang simbahan para magbinyag sa kanyang anak? O rather, mag-dedicate sa kanyang anak. Kasi meron daw po siyang tinawagan na simbahan natin, tinanong kung pwede mag-dedicate ng kanyang anak. Ang sagot daw ng pastor natin, hindi kami nagde-dedicate ng sanggol. Parang ang gusto nitong kapatid na ito ay i-dedicate ko yung kanyang anak. Ang sabi ko, tama yung pastor namin. Hindi talaga kami nagde-dedicate ng sanggol kasi that is unbiblical. Wala namang child dedication. Hindi kami nagde-dedicate niyan. Sa Biblia, yung child dedication, hindi na binabawi yon. And there is no such clear teaching in the scripture that baby should be dedicated. No, hindi naman yan sasakyan. Hindi naman yan bahay. Bahay lang at sasakyan ang aming i-dedicate. So, pinaliwanag ko sa kanya na ang ginagawa namin ay paido baptism. We baptize children as part of the covenant. Sabi niya, di pwede po pala na pumunta ako dun sa simbahan ninyo at pabautismohon ko yung anak ko. Sabi ko, hindi rin.
Kasi hindi rin kami nagbabautismo pag hindi namin miyembro, kapag hindi member ng Christian community. Kaya it is crucial na maintindihan natin ang importance of being part of a Christian community. Minsan hindi ninyo pinibigyang pahalaga ang pagiging kaanib sa isang iglesia, pero pag namatayan kayo, pababasbasan ninyo dun sa pastor. Di naman kayo miyembro dun. Pag kailangan na ng mananalangin, tatawag kayo ng pastor kung kailan nyo lang kailangan. Pag meron ng bibinyagan, saka kayo pupunta sa simbahan. Di naman kayo nagsisimba. Nakuha nyo po? Mahalaga yung church membership. It is crucial to choose those people carefully. And if you don't have those types of friends around you, go to church. And you can find those godly people who can give you sound advice. Amen? So, yun po yung pangalawa. Ano po yung una? Does God already have a clear teaching about this? Kung meron, gawin mo. Pangalawang question, what do my top spiritual advisors tell me about this? Ano po? Gaya ng sinasabi sa Proverbs 11:14. Pangatlo naman, anong dapat? No? Questions we should ask before making a decision. Number 3, what do authority figures in my life have to say about this? Itong authority figure na binabanggit dito, it doesn't necessarily na sila'y Christian. It doesn't necessarily na sila yung mga elders ng church, pastor, or small group leader. Ito ay mga tao na mas may kapangyarihan kesa sa iyo. Halimbawa, sa trabaho, supervisor, manager, boss, o yung mga matataas sa tungkulin. Kung gagawa ka ng desisyon na may kinalaman sa trabaho, konsultahin mo sila. Alamin mo ang pananaw ng mga expert tungkol dito. So, kung may kinalaman sa negosyo, konsultahin mo yung mga authority figures when it comes to doing business. Yan. So, ganun din yun. Kung sa pagpapamilya, kung sa pag-aasawa, talk to the expert, to the authority. Sino yung mga otoridad na tungkol sa pag-aasawa? Aba, yung nagtagumpay na sa pag-aasawa. Yung nag-celebrate na ng 50 golden years, o 50 na, golden pa, ng mga golden years anniversaries. We can consider them as expert na sa larangan ng pag-asawa sa tagal na nilang mag-asawa. So, anumang pasya, yung may otoridad na ang ating konsultahin. Ito po ang sabi sa aklat ni Tito Look at that. Titus 3:1. Remind them to be subject to rulers and authorities, to obey, to be ready for every good work. Tanong, kailan ba natin pwedeng sawayin lang ang otoridad? Kailan ba natin pwede na wag sundin ang otoridad? Kapag ang otoridad ay nagtutulak sa atin na sawayin ang Diyos, that was the time, or that is the only time that we can disobey these God-given authorities. Kasi sabi naman ng Bible sa Romans 13, galing sa Diyos ang mga otoridad na yan. Amen po ba mga kapatid? Wala namang authority na hindi galing sa Diyos. So pinayagan niya ng Diyos na maging otoridad ng ating mga buhay. Yan po ang sabi ng Hebrews Sabi ng Hebrews 13:17. Sabi diyan, have confidence in your leaders and submit to their authority because they keep watch over you as those who must give an account. Do this so that their work will be a joy, not a burden, for that would be of no benefit to you. Kaya yung mga taong laging nakakontra sa mga supervisor, sa mga leadhan, sa mga boss, sila yung mga taong hirap na hirap magtrabaho. Magiging payapa ka pa sa pagtatrabaho kung kaaway mo, boss mo. Abe, kung kaaway ko, boss ko, hindi na ako papasok. Hindi po ba? Dahil pakiramdam mo, lagi kang pahihirapan. Pakiramdam mo, lagi kang aawayin. So, kaya dito, hinahamon na maging, tawag doon? Submissive sa otoridad. Maging payapa sa otoridad. Ngayon, kapag maayos ang relationship mo sa authority mo,
you can approach them to the hard decisions in life that you will about to make. Amen? No? Kaya, kung hindi malinaw sa Bible kung ano yung gagawin mo, kung hindi malinaw ayon doon sa mga sinasabi ng mga authority, Christian authorities ng buhay mo, no? Yung mga advisors, spiritual advisors, go to the authority figures. Sino ba yung mga authority figures? Sa bahay, sino ba authority figures? Yung magulang, yung tatay, yung nanay, yung kuya. No? Yun yung mga authority figures. Sa trabaho, yung mga boss, supervisors. Sa gobyerno, sino ba yung authority figures? Yung barangay tanod. Minsan, hindi natin kinukonsiderang mga otoridad dito kasi ang ating pananaw lagi, tayo nagpapasweldo sa kanila eh. Mga kapatid naman, bilang Kristiyano, tayo po'y inuutusan to be subject to these rulers and authorities. We are to obey them because Diyos ang nagbigay nun. Huwag yung ipagpipilita mong, no, alam nyo sa Amerika, marami yung mga tinatawag na sovereign citizen eh. Yung mga sovereign citizen, sila yung pakiramdam nila, they are above the law. Nagdadrive ng walang lisensya, no? Nagdadrive ng coaching hindi nakarehistro. Kasi ang paniniwala nila, they are sovereign. They are above the law. Hindi po ito katang-isip. Napakarami po nito. All you need to do is to go to YouTube. Tingnan nyo po yung mga YouTube account kung saan yung mga pulis nanguhuli ng mga ganitong klaseng tao at nangangatwiran pa ho itong mga sovereign citizen na ito. They don't have authority figures in their life. At ang lagi nilang sinasabi, sila ay merong rights at merong karapatan at yun ang dapat na masunod. Kaya, mahirap po yun. Tayo po, para wag magkamali sa ating mga pagpapasya, we need to consider ano ba sasabihin ng mga authority figures ng buhay natin. It is just like driving a car with no license. Siyempre, pag nahuli ka, ano sasabihin ng otoridad? You are driving without a license. You will be penalized for that, no po? Or you will go to prison for doing so. Kaya, wag mo nang gawin. Wag mo nang ipagpilitan. Alam mo na hindi papasa. Alam mo nang hindi uubra. Alam mo nang sinasabi ng otoridad na wag. Tapos pinagpilitan mo pa rin. Alam mo na magiging resulta nun. Kapahamakan nyo. So, ang linaw po, God often works through authority relationship in our lives. Hindi po pwedeng walang otoridad ang buhay natin dahil mapapahamak po tayo. It would be extremely rare for the best choice to be something that is illegal. Ulitin ko po, wala kailanman imposible na maging best choice ang isang bagay na labag sa otoridad. Amen? No? Halimbawa, isang araw, isang gabi, ikaw ay minor. I'm talking to the minors, yung wala ka pang 18. Tapos tulog na ang iyong mga magulang, yung authority figure ng iyong tahanan. Tapos tinawagan ka ng iyong kaibigan at ang sabi, labas ka muna. Susunduin ka namin at tayo ay magbar. No? So alam mo na the authority figure of your life will not approve that decision. So anong dapat mong gawin? Bago mo gawin nyo, yung panawagan ng kaibigan mo, yung pag-iengganyo ng mga barkada, tanungin mo, ano sasabihin ng authority figure ng buhay ko? Will I still pursue the decision? Napakarami nang napahamak dahil sa pagsuway sa mga sinasabi ng otoridad. Napakarami nang napahamak dahil sinuway ang mga authority figures of their lives. Amen? So, yan po yung pangatlo. Ano po? So, ang dapat daw itanong, meron bang malinaw na sinasabi ang Bible? Kung meron, sundin mo na lang. Sa pagpapasya, ano sinasabi ng mga advisor, spiritual advisor? If the spiritual advisor approve it, then do it. At pangatlo, what do authority figures in my life have to say about this? Again, if they will approve it, walang labag sa kanilang mga panuntunan, mga utos na isinet, then go for it.
Kaya lang naman tayo napapahamak madalas. Alam na nating mali sa paningin, sa utos, sa mga panuntunan at prinsipyo ng otoridad ng ating buhay, ipinagpipilitan pa rin natin. Pangapat, fourth questions that we should ask before making a decision, how will this affect me spiritually? Pag tayo po'y nagwe-weigh, nagbabalance ng pros and cons of a decision making, lagi lang natin kinokonsidera ay ang mga material, physical, at yung mga panglabas na sources, na repercussion at result. Most of the time, hindi natin tinitimbang yung spiritual repercussion nito. Tama o mali? Minsan, ang sinusukat lang natin, malulugi ba ako rito? Mapapahamak ba ako rito physically? Matatanggal ba ako sa trabaho rito? Pero ang tanong, pagdating sa spiritual aspect, naaapektuhan ba tayo nito? Halimbawa, I would like to give you one example. Dito po sa Canada, nung na-establish po yung church dito, church ng Unida Christian Church of Canada, meron kaming isang unwritten rule na never na hindi, no, Tagalogin natin, hindi kailanman magagamit ang simbahan para sa personal na pakinabang ng immigration documents. Yun po yung number one. Bakit? Kasi napakaraming walang hiyang tao rito, mga kapatid. Huwag po kayong magagalit. Napakaraming walang hiyang pastor dito. O, pastor na mga walang hiya. Ginagamit po nila ang simbahan. Isa po yung kay Kibuloy. Di ho ba? Yung simbahan ni Kibuloy. Na napakaraming nakarating sa Amerika dahil po yung simbahan ni Kibuloy sa Amerika, ang kawalang hiyang ginagawa nila, yung mga babaeng nasa Amerika ipapakasal kunwari sa mga lalaking nasa Pilipinas para makarating sa Amerika at magkaroon ng papel. Hanggang ngayon, maraming gumagawa nito eh. Yung mga hindi totoong kasal para lang magkaroon ng legal na dokumento. Ano tawag doon? Di po ba mga walang hiya tawag doon? Kristiyano na gumagawa ng ganong mga kalokohan. Mga nagti-TNT. Kristiyanong tago ng tago. Pwede ba yon? Pero dinesisyonan nila yon, ginawa nila yon without considering the spiritual implication. Kaya nung dumating po ako rito sa Canada, isa po yun sa sinabi ko sa mga kapatiran. Never that we allow any hint of lies para lang magamit sa papel ni Poncio Pilato ang simbahan. Minsan po merong nagtanong sa akin, pwede po ba nating kunin itong kapatid na to, gawin po nating choir conductor o kaya ganito, bigyan natin ng papel. Nako mga kapatid, kung gagawin po natin talagang choir conductor, why not? Kung gagawin po talaga natin choir director, why not? Pwede nating gawin yon. Pero kung para makarating lang dito at magkaroon ng papel, wag po nating gagawin yan. Hindi po yan matuwid. At yan po ang ginagawa ng marami. Dahil sa pagkaawa, sa habag, kung kanino man, merong bisita lang dito, gagawing pastor. Matuwid ba yun? Okay sana kung talagang may pangangailangan ng pagkapastor. Pero yung naligaw lang dito, umattend lang sa simbahan, hihingi ng dokumento para lang sa kanyang paper at sa kanyang legal status, anong epekto nun sa ating buhay espiritual? Nagbubulaan tayo, ginagamit natin ang simbahan sa hindi matuwid na pamamaraan. Alam niyo, sabi ni Pablo, pakinggan niyo po ito, 1 Corinto 10:23. Sabi ni Paul, all things are lawful for me, but not all things are helpful. All things are lawful for me, but not all things edify. Sa tingin nyo kaya, lahat ng ginagawa nating pagpapasya
ay makapagbibigay kaluwalhatian sa Diyos. If it will bring glory to God, then do it. If it will bring glory to the church, then do it. Pero kung alam ninyong merong halong pagsisinungaling, merong halong kabulaanan, huwag ninyong ipagpilitan kasi taya ang buhay espiritual. Kami pong mga pastor, nung dumating dito, pwede kaming magtrabaho even without a work permit. That is a privilege of being a clergy. Pero hindi kami pwedeng magtrabaho outside the church. The only function that is allowed for us to do being a clergy ay mag-preach sa pulpit. That's it. Wala kami administrative function. Pati nga ho pagtuturo No, the only thing that we can teach ay doctrine. Kasi yung teacher dito regulated, kailangan mo rin kumuha ng work permit in order to become a teacher. Kaya hindi po ako binabayaran dito bilang teacher, binabayaran po ako rito bilang pastor to preach. So yun po yung una. Ngayon, may mga pastor minsan matutokso. Mag-under the table. Yun po yung kabilin-bilinan ko sa mga manggagawa rito. Huwag ninyong subukan. Kahit pa yung miyembro ninyong mang-iengganyo, meron po akong kilala miyembro mismo mag-iengganyo, pastor, samahan mo ko. Mag-ano ka lang, katulong lang kita. Under the table, bibigyan kita ng $13, $14 na per hour. Yung mga miyembro na yan, hanggat kasundo mo yan, ginagawa mo, alam nilang illegal yung ginagawa mo, alam nilang hindi matuwid yung ginagawa mo, aayunan ka niyan. Pero pag nakaaway mo na yan, sumamaloob sa'yo, isasampal sa'yo na ikaw ay pastor, na dapat hindi ka nakikiayon sa mga ganong maling pamamaraan, isasampal sa mukha mo ngayon yun. Nasaan ang integridad mo, pastor? Nasaan ang integridad mo bilang manggagawa ng Diyos? Hindi lahat sa palagay mo'y tama ay nakaka-edify. Kaya, lahat ng pasya, lahat ng gagawin, ang prime consideration, will this affect me spiritually? Pupunta ka sa isang bansa, makikipag-asawa ka. No? I have nothing against those people. But the biblical principle is this. Nakakapagbigay kaluguran ka ba sa Diyos? Na para lang ma-PR, ganito gagawin. Para lang ma-permanent, ganito gagawin. Meron namang tamang paraan. At may tamang panahon. Napatunayan po namin yan dito. Napatunayan po namin dyan na may panahon ng Diyos sa lahat ng bagay. Po. Kaya, in whatever decisions, ask the question, how will this affect me spiritually? Po. There is much more to this life than just earning a bigger paycheck or improving your status amongst peers. Sabi nga, when you make choices, make sure you consider how this decision will affect your spiritual development. Ano ba, trabaho? Dito ba sa trabahong ito, mabibigyan ko ng kaluguran ng Diyos? Dito ba sa trabahong ito, magiging masaya ang Diyos sa akin? Dito ba sa trabahong ito, masasabi kong glory to God? So, yun po yung mga considerations. Will this draw you nearer to God or farther from Him? Will this decision interfere with your ability to attend church, maintain godly relationships, or spend time cultivating your spiritual disciplines? Those are considerations. Minsan, kahit malitang sweldo, alam niyo po yung misis ko, no? Hindi po malaki sweldo. Yung Price Industries, yung pinagtatrabaho ng miss ko, isa po yung sa pinakamatagal ng kumpanya rito sa Winnipeg. No? Hindi po siya madalas nagtatanggal ng empleyado kasi malaki siyang kumpanya. Pero ang liit niyang magpasweldo. Marami po natutukso na lumipat sa mas malaking kumpanya.
lumipat sa mas malaking kita. Pero si Dang sabi niya, okay na ako dito. Kasi walang pasok ng Sabado at Linggo. Pagkatapos ng 8 oras ko, uuwi na ako. Nakaka-attend ako Bible study. Nakaka-attend ako ng doctrinal class. So yung Saturday, Sunday ko, hindi napapakompromiso. Di po ba? Pero minsan, isasakripisyo ang pagsimba dahil may part-time na inyo-offer ng Sunday na pwedeng hindi na. Kaya, kung talagang matindi ang pangangailangan na talagang magugutom na, wala pong question, do it. Pero ako naniniwala, God will not allow it na magutom ka to the point na masakripisyo pati yung Lord's Day para ipaghanap buhay. Amen? Alam nyo yan. Kaya lahat ng gagawin nating pasya, ask the question, will this affect me spiritually? Amen? Sabi nga, if it harms you spiritually, then I would suggest pulling the plug on that choice. Kapag makaka-apekto, malaki nga ang sweldo, nakakompromise naman ang paniniwala mo, no? Meron na pong nag-alok sa akin yan eh. May nag-alok na po sa akin, ikasal ko sila, pareho kasarian. I have to make a stand. No, we don't do that. Hindi namin gagawin yan. Meron na rin po lumapit sa akin sa Pilipinas before, na ikasal ko raw. Parehong minor ang edad. Para lang masabi na ikinasal sa paningin ng tao na sila ay kasal kasi nabuntis yung babae, parehong minor. Hindi ko ginawa. Nagalit sa akin yung pamilya kasi hindi ko ginawa. Pero alam niyo po mga kapatid, hindi naman nagtagal, naghiwalay din yung dalawa. Imagine niyo yung repercussion kung pinayagan ko yun, di lalong sakit ng ulo nila ngayon yung pagpapaanal. Pero wag na yon. Ang point ko ron, kung pinayagan ko yun, anong tingin nila sa akin ngayon? Yes, galit sila sa akin, pero hindi nila ako po pwedeng hatulan ng pakikipagkompromiso sa isang bagay na hindi tama. Minsan, ganito eh. Kahit na alam na hindi matuwid, pero dahil nagdo-donate ng malaki at sila ang malaking magbigay sa church, pinagpapasyahan ng konsilyo, pinagpapasyahan ng mga elders, wag lang magalit yung malaking magbigay. Those decisions, bakit natin ginagawa? Nakakapagbigay lugod ba sa Diyos? Nakakaapekto ba ito sa atin spiritually? Kaya, you have to consider those questions. Panlima, kung mahaba-haba, anong oras na ba? 8:23 na. So, questions we should ask. Number 5, how will this affect my family? Will this draw us closer to God or farther from God? Ano man desisyon? Kung gagawa ka ng isang pagpapasya, tanong, okay, hindi naman makakaapekto sa relationship mo sa Diyos. Hindi naman makakaapekto spiritually. Pero ang tanong, makakaapekto ba ito sa pamilya? Like for instance, going abroad. Sorry, no offense meant sa mga nag-abroad. Meron po akong kilala na yung kanyang asawa mahigit ng 20 taon sa abroad. 20 years na nag-a-abroad yung asawa niya. Sa loob ng isang taon, or every 2 years, take note, every 2 years, nauwi naman 2 months. So may 2 buwan, every 2 years na umuwi yung asawa niya. Sa 20 years na yon, di 10 beses na umuwi yon. 10 beses na 2 buwan. Eh di ilan yon? 20 months. Sa 20 years
sa 20 years ng pag-abroad ng asawa, 20 months lang silang nagkasamang mag-asawa. Bishop, madami namang pera. Opo. Madami namang ari-arian. Opo. Wala pong question doon. Pero ang tanong, kumusta naman yung relationship nilang mag-asawa? Huwag na yung usapin na nagloko kasi ang totoo, yung kinukwento kong ito, hindi naman nila alam kung sino, hindi naman natin binabanggit ang pangalan, nagkaroon yung lalaki ng mga anak sa labas. No? Malungkot kasi sila pa rin naman ngayon, nagsasama pa rin naman sila. Nung natapos na pong mag-abroad yung lalaki, umuwi na sa kanila, sila na rin ngayon. Pero, imagine mo, 20 long years na ginamit at inubos sa abroad. Desisyon nila yun ngayon nga naman, dami nilang pera. Pero ang tanong, pera lang ba ang kailangan sa pag-asawa? So whatever decision. Nung ako po pumunta dito mga kapatid sa Canada, ang kasunduan lang ho namin, 1 taon. Pag hindi nakasunod ang mag-iina ko, uuwi na ako. Hindi ho po pwede na maghiwalay kami. Di ko kaya yun. Meron po nakatagal, 10 taon Bago ko yung pamilya. Ang lupit na po. Dahil sa ministry, will God allow those things to happen? Hindi po disenyo ng Diyos yun. Kasi yung mag-asawa, nasanay sa pagiging magkasama, tas paghihiwalayin mo, hahanapin yung init ng katawan sa iba. Na eventually, wawasakin ang pamilya. Kaya, marami po when it comes to decision making, madami. Isa lang to sa example na nagamit ko. Pero napakarami pa ho. Pagbili lang ng kung anong bagay. Alam ba, bibili ka lang ng isang bagay na medyo malaki-laki halaga. Ang tanong, kailangan ko bang bilhin ito? Ang question dyan, makaka-apekto ba to sa pamilya ko? Meron nga akong magandang Range Rover. Pagkatapos, mamumroblema naman ako sa pagbabayad dito, kaya kailangan mag-double time ako, mag-double work ako, para lang mabayaran itong mga to. Ang tanong, will that affect the family? Yes! Pati linggo, ipapasok mo, it will not only affect the family, it will affect your spiritual life. Ngayon ang tanong, tama ba ang desisyon? Well, para sa iyo, sabihin mo, tama, ipagpipilitan mo kasi may bago kang Range Rover. Pagbili ng bahay na ubod ng laki. Wala pong sinasabing mali yan. Dahil ipagpipilitan mo, tama yan Pero sa kabila ng bagay na dinesisyonan mong bilihin, ang napakalaking bahay na yan, hindi ka naman nauwi na dyan dahil wala kang tigil ng overtime. Para ho kayong mag-asawa, panay ang overtime nyo para mabayaran yung bahay na yan. Ang tanong, naapektuhan ba ang pamilya? Huwag mong sabihing hindi. Naapektuhan ba yung time mo sa mga anak mo? Do you still have time for your children? Nung isang araw po, nung kami po ay nagsasalo-salo sa bagong taon, habang nasa mesa kami, binabalikan ko po yung mga panahon na yung mga anak ko nasa mesa, ang liliit Parang sabi ko, parang napakabilis ng panahon na hindi ko na na-enjoy yung mga time na yon na sila yung maliliit. Sa bilis ng panahon. Nakuha niyo po mga kapatid. Now, will that affect the family? Will the decision affect the family? Kung hindi, go. Sabi po ng unang Korinto 8:9, but beware lest somehow this liberty of yours become a stumbling block to those who are weak. Wala naman pwedeng pumigil sa inyo May kalayaan. You have the liberty to do whatever you want. You have the liberty to do 2 full-time job. Walang pwedeng pumigil sa iyo ron. Ang tanong, hindi ba makaka-apekto to sa pamilya? Wala naman makakapigil sa iyo mga ibang bansa. Meron po akong kausap nung isang araw sa Facebook. Doktora na sa Pilipinas.
Aba, sa Pilipinas, pag doktora, ewan ko po mga kapatid, ang alam ko po kapag doktora sa Pilipinas, napakasarap na ng buhay. Ang isang check-up sa Pilipinas, baka 1,000 na po isang check-up doon. Makadali ka lang ng 5 check-up sa isang araw, di 5,000 na yun. Maliit pa ba yun? Para ikaw ay pumunta sa Canada as an international student at mag-aral mo rin dito bilang healthcare. Tama bang desisyon? Iniwanan ng pamilya, iniwanan ng anak, iniwanan ng asawa. Ngayon, ayaw na siyang kausapin ng kanyang asawa dahil wala nang maipadala sa kanya sa Canada dahil nauubos na sa laki ng tuition fee. Totoong buhay po ito. Hindi po ito chismis. Hindi ko lang sasabihin sa inyo kung sino to. Pero tumawag po sa akin isang araw nang hihiram ng pera. Dahil ayaw na siyang padala ng kanyang asawa na tila naghihiwalay na sila. Dahil sa poor decision. Hindi po ito likhang isip at hindi ito kwentong kutsero. Totoong buhay ito. You have to consider the effect of the decision to your family. Maglalapit ba ito sa inyo sa Diyos? O maglalayo pa ito sa inyo sa Diyos? Minsan, hindi po ito kinukonsidera ng mga tao ngayon eh. Kasi ang church ay last choice. Ang church ay huli sa kanilang mga pasya. Ang pagkakaloob sa simbahan ay huli sa listahan ng mga bayarin. Masakit, pero mga kapatid, hindi naman po kayo laging matutuwa dito sa tinig ng pag-asa. Ang layunin nga ng salita ng Diyos, manakit eh. Dahil the truth hurts. Ang totoo, masakit. Ngayon, kung naghahanap kayo ng masaya, mga batian ng happy birthday, doon kayo sa kabilang channel, meron pong kasabay ako na nangangaral din ng ganito. Walang ginawa kundi magkwento na magkwento at magpatawa na magpatawa. Hindi po dito yun. Kasi dito, masasaktan tayo sa sinasabi ng Biblia. Now, yung paglipat nyo sa kabilang channel, decision din nyo yun. Pero ang tanong, will that affect your spiritual life? Sa pagpili ng church, maganda rin example yun eh. Sa pagpili ng church, nakaka-apekto ba yun sa mga anak mo? Hindi kaya lito-lito na yung anak mo na naka-1 buwan kayo sa isang simbahan doon, hindi ka na siya, lumipat na naman kayo, kayag-kayag nyo mga bata, yung mga anak nyo, hindi na malaman kung ano gagawin. Alin ba tamang simbahan tay? Nay, alin ba ang tunay? Nakatampuhan mo lang yung isa doon, dinamay mo kami. Alam nyo, dami mga bata nadadamay sa mga problema ng mga matatandang lipat ng simbahan. Kaya tuloy yung mga bata, nawawalan sila ng interest. Dahil sa bilis ninyong magpalit ng simbahan, ganun din ninyo kabilis tinatanggal ang pagnanasa ng mga anak ninyo na maniwala sa inyong pananampalataya. Hindi lahat ng may kalayaan kang gawin ay dapat mong gawin. Dapat i-consider mo yung mahihina. Sino yung mahihina? I-consider mo ang iyong pamilya. Consider mo ang iyong mga anak. Not only must you consider how this decision will affect your spiritual development, but you must also consider the effects it will have on the spiritual state of your family. Kaya nga ang tanong will this help your family to grow in Christ, or will it interfere with that spiritual growth? Will this pull them away from godly friends and away from a healthy, godly church environment? Will this divide your family in any way? Mga kapatid, be careful not to make decisions that will cause your family to pay big price. Amen? Now, titingnan ko lang po, baka merong nagko-comment o merong titingnan ko lang sa Facebook kung meron pong nagtatanong. Ayan. Ayan.
Ngayon, puntahan na natin ang susunod. Questions we should ask before making decision number 6. Ano po ang pang-anim? Ayan. Is this going to bring more peace or less peace to my life? Ito para sa iyo na to. Magiging payapa ka ba, kapatid, sa desisyon? Sa desisyon na gagawin mo, magiging peaceful ka ba? Sabi ng Bible, 1 Thessalonians 4:11. Ito na lang muna. Romans 14. Tama ba to? Ayan. 17 to 19. Tama po. Sabi po ng Bible, for the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but of righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Because anyone who serves Christ in this way is pleasing to God and receives human approval. Let us therefore make every effort to do what leads to peace. Kaya sa pagpapasya, ano man ang gagawin natin, tingnan natin, ito ba'y magdudulot ng kapayapaan? Magbibigay ba sa iyo ito ng masarap na pagtulog sa gabi? Pero kung yung mga desisyon na gagawin mo, alam mo na, hindi ka natitigil. Wala ka nang gagawin, kundi magkumahog ng magkumahog. Mawawalan ka ng kapayapaan. Kapatid, wag mo nang gawin. Don't do it. Mahirap, alam niyo po, mahirap, kapatid, kalaban ng konsensya. At hindi lang yung konsensya, kundi yung Holy Spirit's convictions. No? Ewan ko po, no? Ako po kasi, bilang pastor, dumating po ako rito na ang akin pong goal ay magpastor. Alam niyo po ba na may invitation ako pumunta rito para pumunta sa ibang church? Sabi po nung nag-iimbita sa akin sa Alberta, mag-aral ka ika ng machinist para ka makarating dito. Akala ko baka ako pinapupunta niyo ako dyan para magpastor. Bakit ako mag-aaral ng machinist? Yun ika yung pinakamadaling paraan para ka makarating dito Yung ikaw ay maging, ano ba yung machinist sa Tagalog? Tornero, nagtotorno, no? Machinist, mag-aaral daw ako sa TESDA para maging machinist. Can you imagine that? Papasok ako bilang pastor. At bilang pastor lang. Pagkatapos nagbago, sabi niya, ngayon nabalitaan namin ika, mas madali kung ikaw ay kukuha ng certification sa Jollibee o kaya sa McDonald's bilang food industry server or kaya ay supervisor. Paano mo gagawin yon? Madali lang ikaw, pumunta ka dyan, humanap ka ng isang manager dyan o kung sino man, kahit na suhulan mo na para bigyan ka ng certification. Tingnan niyo po mga kapatid. Tuturuan ka pa ng kalokohan para lang maikutan niyo ang batas ng Canada. Hindi ko po ginawa yon. Kasi alam ko, hindi iyon ang paraan para makarating ako sa Canada. Nung nakarating ako dito, ito po, nakarating po ako. Bilang pastor, bilang missionary pastor. No, 2016, naging permanent resident na po ako. Bilang permanent resident, pwede na po akong mag-part-time. Alam niyo po ba na pwede akong pumasok bilang kahit anong trabaho dito? Marami hong trabaho dito sa Canada. Pwede po ako rito kahit nasa McDonald's lang Pwede po ako tagawali sa McDonald's, tagalinis ng washroom, or kahit na anong trabaho, kumita lang. Or pwede po rin ako sa mga supervisory job. Yung pong category ng pastor dito ay managerial position. I can apply doon sa mga ganong posisyon. Naging director po ako ng Unida Christian Church of Canada. I can put that to my curriculum vitae to apply for a much higher position. Pero alam ko, hindi ako doon tinawag ng Diyos Bagamat minsan kapag dumarating ka doon sa punto na parang gusto ko rin magkaroon ng Range Rover, gusto ko rin magkaroon ng bagong kotse. At magagawa ko yun kung magtatrabaho ako secular.
Pero alam niyo po mga kapatid, sinong kayang pumigil sa akin para gawin ko yon? Alam niyo kung ano pumipigil sa akin? Hindi yung mga miyembro ng church. Hindi yung mga elder at mga council ng church. Ang pumipigil sa akin, yung conviction ng Holy Spirit. Hindi ko kaya yon. Na alam ko kapag ginawa ko yon, mawawalan ako ng kapayapaan. Hindi ako mapagkakatulog sa gabi knowing na yung oras na dapat ginagawa ko sa paglilingkod sa Panginoon, ginagawa ko para sa pagkita ng pera para sa aking sariling kagustuhan. Tama po kayo. Hindi kami pinabayaan ng simbahan dito kahit kailan. Hindi po kami pinabayaan ng mga kapatiran dito kahit kailan. Hindi rin kami pinabayaan ng Diyos kahit kailan. Bakit ko pa babaguhin ang mga bagay na alam ko na sinasabi ng Diyos na malinaw sa kanyang mga salita, ipinapayo ng mga spiritual advisor ko, at alam ko na ito ang nais ng mga otoridad ng buhay ko. Hindi ko naaalisin ang kapayapaang meron ako ngayon para lamang mag-venture sa ganong mga pasya. Amen? Kaya be cautious that you are not stacking your life with more and more stuff that will send you over the edge with stress and anxiety. And make sure it is not going to steal the peace from your family as well. Nakita ko po ngayon si Pinsang OG nanonood si Pinsang OG Ramos. Nung unang-una po kaming nagkasama niyan dito sa Canada, nagkukwento po yan, dala-dalawa rin trabaho niya. May full-time job siya, pagkakatapos po noon, may part-time job po siya bilang forklift operator. Pero ngayon po, hindi na po, isa na lang trabaho niya. Pero alam niyo po mga kapatid, grabe naman ang pagpapala ng Diyos ngayon sa buhay nila. Hindi naman nagkukulang ang Diyos. Hindi nagpapabaya ang Diyos. Ang importante, may kapayapaan ang puso natin dahil naging tama ang ating pagpapasya. Pampito, 20 ito mga kapatid. Questions we should ask before making a decision. Number 7, is this consistent with the way God has wired me? Ito ba'y consistent sa plano ng Diyos? Sa disenyo ng Diyos? Alam niyo, ang Diyos may disenyo sa buhay natin Marami rin ako pinangarap sa buhay mga kapatid. Ang dami ko pong hanap buhay na pinasok. Marami po akong trabahong pinasok. Alam niyo po kung ano talaga ang gusto ko sa buhay? Gusto kong magkaroon ng restaurant. That is my dreams. One of my biggest dream. Kasi alam kong gawin yon. Kasi po lumaki po kami. Nung araw, meron po kami maliit na restaurant Ang nanay ko po ay mahilig magluto. Ang tatay ko po ay mahilig magluto. Pamilya po kami ng mahilig magluto. Isa po yun sa pangarap ko. Pero para matupad ko yon, ang sabi ko nung araw, kailangan ako magtrabaho. Ang dami ko pong pinasok na trabaho. Naging medical representative ako. Naging janitor ako. Noong mga early years ng buhay ko, nag-janitor po ako sa Goodyear Tire Manufacturing Company. Pumasok po ako as manufacturing technician. Naging medical representative po. Ang dami ko pong pinasok. Nagbenta po kami mag-asawa ng fishball. Nagbenta kami ng kandila, ng tsokolate. Lahat ng pwedeng ibenta. Yung katawan ko lang ay hindi ko na naibenta. Sa pag-abot ng mga pangarap. Pero alam nyo mga kapatid, na-discovery ko, I am not wired to those things. I am wired to become a pastor. And I think I will die. I will die as a pastor. Ito na po yung consistent na alam ko na tawag sa akin ng Diyos. Ayon ba sa giftings ko ang aking gagawing pagpapasya? Pag-restaurant, lagi pa rin akong natutokso mga kapatid Alam niyo po dito, chicharon lang kikita ka na Chicharon, gumagawa ako chicharon Alam niyo po, chicharon lang. Gumawa lang ako ng chicharon.
Kung mga $500 a month, kikita po ako sa chicharon. Dahil laki ng kita sa chicharon eh. Ibenta ko lang na ibenta sa kasamahan ng misis doon sa trabaho yung chicharon. Di, kita na po ako. Sa miyembro lang ng simbahan eh. Gusto naman nila yung chicharon ko. Ewan ko lang kung gusto nila pag libre, baka pag may bayad na, hindi na. Alam ko po mga kapatid eh. Gusto nila eh. Kikita po ako. Pero ang tanong, am I wired to those things? Is that really my giftings? Huwag na yun. Nag-YouTube nga ho ako mga kapatid eh. Sa YouTube, hindi ko kailangang mamuwersa ng pagbili. Sa YouTube, hindi ako kailangan mamuwersa ng panonood. Sa YouTube po, kumikita na ako. Libo na po mga kapatid. Walang pagsisinungaling. Pwede ko na ipakita rito yung kita ng aking kimchi eh. Yung isang video lang eh. Almost $3,000 pong kinita no, yung kimchi lang. Maniwala man kayo hindi, pero nasan ngayon si YouTube ko? Wala na. Hindi ko na po ipinurso ang paggagawa ng mga video sa YouTube. Ngayon po, kumikita pa rin yung $100 every 2 months. Ganun na lang kasi mga lumang videos na lang po napapanood eh. Wala na pong bago. At yung mga nag-subscribe, hindi na po sila nanonood ng video ko. Ang baba na po ng views. Kasi ang gusto nila, yung magluto, ako na magluto, magbigay lagi ng mga instructional videos na kumakain po ng napakahabang oras ko. Kaya tinigil ko po yun. Bagamat kumikita. Bagamat may pakinabang. Pero hindi po kasi ako wired sa mga bagay na yon. Tandaan po natin mga kapatid, ano po ang sabi ng Biblia? 1 Peter 4:10. As each one has received a gift, minister it to one another as good stewards of the manifold grace of God. Yung nagtumanggap ng mga kaloob, gamitin niyang kaloob na yan. Para ano? Para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Magministeryo para sa iba. Yang kaloob ng Diyos, na po, you are a gifted individual. Lahat tayo binigyan yan. God has created us for a purpose. And God has designed us specifically to fulfill that purpose. You are a gifted individual and His plan will be for you to function within the area of giftedness. Kung yung gagawin mong desisyon, wala ka namang kamalay-malay doon, huwag mo nang gawin. Kung yung gagawin mong desisyon, wala ka namang gift doon, huwag mong ipagpilitan. Hindi iyon para sa'yo. Amen? When you move outside of the way God has wired you, you will often feel excessive stress, anxiety, and burnout very quickly. Tandaan niyo, pag hindi mo gusto ang ginagawa mo, at hindi ka wired doon sa ginagawa mo, mapapagod ka. Si Tita Mayra Paredes Libertino, pag pinapanood ko po siya sa pagluluto doon sa Aristocrat Restaurant, shout out, Brother Dong Kalunya at mga kapatid dyan sa Aristocrat. Pag pinapanood ko po sila, hindi ko pa ho ginagawa, pinapanood ko pa lang, pagod na ako. 3 malalaking kawa, walang tigil na fried chicken, walang tigil na tuhugan ng barbecue, walang tigil na kagagayat. Ano po? Pero bakit nilang nagagawa? Kasi they are wired to that. Gusto nila yun eh. At iyon ang pagkatawag sa kanila. Pero kung hindi ka tinawag doon, mapapagod ka. When it comes to making decisions, make sure you evaluate the choice in light of the way that God has designed you. Ano po? Are you creative? Are you detail-oriented? Are you relational? Are you task-oriented? Are you a communicator? Pay attention to how God has wired you. Then do it. Yung misis ko, hindi po siya pwede sa service. Hindi po siya pwede sa store. Hindi siya pwede sa ano tawag doon? Marketing. Alam niya yon. My wife is good on working alone. And she is very creative.
doing things alone. Pero may mga tao, ito, shout out kay Armin Garcia. Si Armin po, nagawa niya yung isang tindahan doon sa Garden City na kumita ng malaki dahil, people person po itong si Armin eh. Lahat po nang pumasok doon, babatiin niya. Kahit ayaw bumili, napapabili. Ano po? Kasi wired tayo doon. Kaya huwag kang magtatrabaho, huwag kang pipili ng course na hindi ka gifted doon. Bagamat medyo, ano tawag doon? May dugong pag-aartista. Kung hindi ka naman mukhang artista, huwag mo nang ipagpilitan yon. Parang ako lang yan. Kahit anong gusto kong kumanta, hindi ako gifted doon. Pang ano lang ako, pang banyo lang yung aking pagkanta. Ganun po yun. Is it consistent with the way God has wired you? Ayan, bilisan natin. Akapols 9 na. Pangwalo. Am I paying attention to the risks that are associated with this? Tandaan po ninyo, lahat ng decision may risk factor. Ang tanong, is it worth taking? Sabi ng Proverbs 27:12, a wise man foresees evil and hides himself. The simple pass on and are punished. So when making decision, it is very important to honestly assess the risk that is involved. Sometimes we can become mesmerized doon sa result. Pangako ng magandang resulta, pangako ng magandang bunga, kaya marami na-i-scam eh. Hindi nila tinitingnan yung risk factor. Ang tinitingnan lang nila yung pakinabang, kaya pumapasok sila doon. Ikaw nga ba naman ang ofera ng 40% na interest? Saan ka nakakita nun? Napakalaki ng tubo. Nalilimutan nila yung risk that is involved. Kaya, importante mga kapatid, na mag-pay attention tayo dun sa risk ng desisyon. Pupunta ako sa Canada, pupunta ako bilang tourist. Nako, bilang tourist, ang dami risk niyan. Hindi ka covered ng healthcare, hindi ka covered ng Canada for any sickness. Ang daming risk. Kaya kami, yung mga pastor namin dito, talaga lagi namin pinapaalalahanan eh. Pagdating po kasi dito, hindi pa sila covered ng healthcare. Naku, wag muna kayong gala ng gala. Wag muna kung saan punta ng punta kasi matalisod ka lang, madapa ka, mapilayan ka. Yun lang malingsad ang buto mo. Pagpunta mo sa pagamutan, $1,000 na yun. Hindi ka naman covered. Diba? Kaya ngayon, salamat. Awa ng Diyos. Ngayon, yung mga pastor namin dito, covered na po sila ngayon. Okay? O ano mang mangyari? Diba? You have to consider the risk that are associated. Diba? Sabi, it is a sign of wisdom to be cautious. Yung maging maingat ay palatandaan ng karunungan. Hindi po ito fearful, but cautious. Hindi ko po sinasabing lagi kayo matakot. Hindi yun. Ang sinasabi ko po, maging maingat. Pay attention to the risk. Pang-siya, matuloy na po ito. Yan. Ay, salamat. Natapos ka rin, Pastor Ruel. No? Ito yung huling tanong. Is now the best time for this? Or could waiting be better? And this speaks about timing. Ito na ba ang panahon para gawin ang desisyon? O kailangan munang maghintay-hintay? Sabi ng Efeso chapter 5, 16-17, redeeming the time because the days are evil, therefore do not be unwise, but understand that the will of the Lord is. Sabi ni Pablo diyan sa Tagalog, gamitin nyo ng lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon. So, sabi ni Pablo, huwag nyo sayangin ang oras. Gawin ninyo lahat. Gawin nyo ang lahat sa bawat pagkakataon. Kasi masama ang sanlibutan kaya samantalahin na natin ang oras. Pero ano sabi diyan? Huwag kang maging hangal. Yes, we need to redeem the time, but do not be foolish. Do not be unwise. Sa pagmamadali kasi natin, may tendency na tayo'y magpa-dalos-dalos. Tandaan po ninyo, haste does not always produce the best decisions.
Kung kailan ka nagkakamali o kung kailan ka nagmamadali, madalas ang chances ng pagkakamali. Sometimes everything might seem right about a choice, but making the decision at a later time might make more sense. This isn't always easy because we often want to move forward quickly when we see an opportunity. Kasi ang utos lagi sa atin, grab every opportunity. Gawin natin lahat ang opportunity to do good things. Pero mga kapatid, baka naman minsan ay kailangang maghintay. Huwag magpadalos-dalos. Kasi ang sabi po ng Ephesians 5:17, huwag kayong maging hangal, sa halip. Unawain muna ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon bago magdesisyon. Is now the best time for this? Or could waiting be better? Amen? Sometimes the wisest decision is to slow down. Alam niyo po na hindi rin ako ganun eh. Alam niyo po na ako, si Pastor Well, kapag naisipan at tingin ko ayon sa sinasabi ng Diyos, banat agad. Sa mga nakakakilala sa akin, alam nilang ganun ako. Ayoko po nang ipinagpapabukas ang isang bagay. Pero ang sabi ng Biblia, this is also a good reminder to me. And maybe a good reminder to all of us. Sometimes the wiser decision is to slow down, plan more, get more input, and give it more time to develop. Amen? So, bilang pagwawakas, when you have a tough choice to make, I would encourage you to go over these questions before confirming your decision. I-save nyo po ang video na ito sa inyong mga timeline. Para kung darating yung panahon na kailangan nyo magpasya, balikan natin uli. I recommend na ilista nyo po ito yung siyam na tanong bago kayo magpasya. Kahit gaano kaliit ang gagawin yung pagpapasya, try to consider asking these questions first. And then jump to do the decision. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Well Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga, dito po sa Tinig ng Pag-asa. Magandang araw po sa inyong lahat.